what is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. Wow. Senator Cheese, ang dami-dami niyo pong sinasabi kung ano-anong conspiracy theory na yung pinagbabanggit niyo. Pero yung dapat naming marinig sa inyo ay hindi niyo tinalakay. Yung mga bintang na direktang kayo ang itinuturo, yun po ang sagutin niyo. Ang sinabi po ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya ay nagbigay sa inyo ng kickback sa pamamagitan ni Maynard Ngu. Tama yung sinabi nyo na hindi kayo direktang nag-abutan ng pera, pero maliwanag ang sinasabi ni Yusek Bernardo na siya ay nag-abot ng pera kay Maynard Ngu para sa inyo, kaya dapat nyong ipaliwanag ano ang totoo nyong kaugnayan kay Maynard Ngu. Sinabi po ni Yusek Bernardo na siya ay hiningian ng listahan ni Maynard Ngu para sa mga project sa DPWH at siya ay nagbigay ng lista na umaabot ng 800 million ang halaga. Wow. At pagkatapos niyang maibigay, lumabas ang project. Ano ang kapangyarihan ni Maynard Ngu para makapagpalabas ng ganung budget na 800 million? Kailangan niyo pong ipaliwanag sa amin yan. At sinabi din ni Yusek Bernardo na ang kanilang usapan ni Mr. Maynard Ngu ay 20% ang kickback. At sa 20% ng 800 million ay 160 million na ayon kay Yusek Bernardo sa kanyang sinumpaang salaysay ay idiniliber niya sa opisina mismo ni Maynard Ngu. Yung 160 million na di umano ay para sa inyo daw. Kailangan nyong linisin ang inyong pangalan diyan sa alegasyon na yan. Wow. At isa pa, maliwanag din naming nadinig doon sa investigasyon sa Senado na nagharap kayo ni Yusek Bernardo sa Pork Wine Bar na pag-aari ni Maynard Ngu kung saan sa isang private room sinabi nyo di umano kay Yusek Bernardo na alam nyo ang laro sa DPWH at sabihin ni Yusek kay Sekretary na babaan daw siya ng project. Paliwanag nyo po yan. Hindi yan kung ano-anong mga conspiracy theory ang binibenta nyo sa amin.